we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name, your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din, magandang umaga, tanghali at hapon naman sa ating mga kapatid, mga kaibigan na nasa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Muli sa gabing ito ay magkakaroon na naman tayo ng pag-aaral kung saan ay ating tutuklasin ang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon. Hindi lang natin tutuklasin ang kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon, kundi ito ay ating mararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong gabi, as usual, kasama po natin
Ang ating partner sa gawain, walang iba kundi si Pastor Efrain Villaruel, kung saan siya po ang naatasan ng Panginoon upang ilahad ang nagniningning na kaluwalhatian ng Panginoon. At ngayon ay bibigyan ko siya ng pagkakataon upang kayo ay kanyang batiin at kanyang welcome dito sa ating programa sa oras na ito. Isang maganda, mapagpala at masayang gabi dyan sa Pilipinas at sa lahat ng ating mga kaklase, mga anak ng Diyos at kamanggagawa. Isang mainit na pagbati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon Hesus sa programa ng Discover the Power of God's Grace. Ngayon ay nasa bahagi na tayo part ng Experience the Power of God's Grace. Ano? Okay. God bless. Thank you, part. Balik sa iyo. Yes, salamat Pastor Epi. Kasama rin natin sa Zoom ngayon ang ating kapatid na si Brother Melvin. Yan, siya po ay siguro sa mga susunod na mga araw part ay makakasama natin siya. Makikita siya ng ating mga kapatid sa ating live. Ganon din, kasama natin ang mag-asawa ni Brother Guaris at saka ni Sister Linabeth. Yan, kasama natin sila sa Zoom. At yung nangangasiwa sa ating technical na aspeto ng ating broadcasting ay walang iba kundi yung ating masipag na kabataan dito sa Iglesia ng Santiago Bukid, si Brother Brian Tubas. Ang kanyang assistant, si Brother Harrison Valencia. Kaya napakasaya, masarap ang ramdam na sa paglilingkod ay mix kasama natin yung mga kabataan. Nihahanda natin sila sa banal na gawain ng ating Panginoon. Napakahalaga ng ating pag-aaral sa gabing ito sapagkat ang pag-aaral natin ay, ang paksa natin ay entering God's rest. So, pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong tayo manalangin muna. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, o aming Ama, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sapagkat muli ay naranasan namin ang ilang hanggang gabay, patnubay, ang inspirasyon ng Banal na Espiritu upang kami ay sumandaling tumigil sa aming mga gawain, maglaan ng oras at panahon upang makinig ng iyong banal na salita. Kaya Panginoon, hinihiling ko po na nawa bawat kataga, binhi ng katotohanan na maihasik sa gabing ito, panatilihin niyo sa bawat puso namin upang ito po ay magbunga ng pananampalataya ni Jesus sa aming mga buhay. Aking din tinatagubilin ng inyong lingkod, Pastor Epi, nawa ang katalinuhan ng kalangitan at maranasan upang kayo at kayo lamang ang siyang maipahayag sa gabi ito. Maraming salamat, Ama, sa inyong patuloy na pagdinig sa aming alam pong lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Aming Panginoon Jesus. Amen. So bago ko ibigay ang pagkakataon kay Pastor Epi, ay nais ko pong makiusap at hinihimok ang bawat isa na inyo pong pusuan o inyong like ang ating programa at inyo pong ring i-share sa inyong mga timeline o dili kaya inyo pong message sa inyong mga kamag-anak, mga kilala, mga mahal sa buhay upang sila rin ay magkaroon ng pagkakataon na makilala ng lubusan ng ating Panginoon. Kung meron po kayong mga reflections o comments na may kinalaman sa ating pag-aaral ngayong gabi o ng mga nagdaang mga araw, ay kayo po ay feel free na ito po ay inyong isulat dyan sa ating chat box sa mga katanungan. Kung meron din po kayong mga prayer request, ay inyo rin pong i-request upang ito ay ating sama-sama mailapit sa paanan ng ating Panginoon. At ngayon ay ibibigay ko na yung pagkakataon kay Pastor Epi upang kanyang ilahad sa napaka-exciting, napakagandang paksa sa gabi nito, ang Entering God's Rest. Pastor Epi. Yeah, part, lumalabas ba yung ano natin dyan? PowerPoint? Hindi. Mag-out muna ako. Magsalita ka muna, part, kasi parang naghang yung ano, yung laptop. Mag-out muna ako, ha? Nakaka-host naman kayo, di ba? Okay, sige. Ha? Out ka muna, sige. Ayan, nagkaroon lang po tayo ng konting aberya sa ating live
nagkaroon ng technical na problema si Pastor Epi. Kaya kami po ay nakikiusap sa inyo na antabay lang po kayo. Sapagkat napakahalaga po ng paksa natin sa gabi ito. Kinalaman po sa entering God's rest. So makikita natin ngayong gabi, matutuklasan natin at mararanasan natin yung kapahingahan na iniaalok sa ating pag. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga komento sa ating paksa gabing ito sa mga nagdaang mga pag-aaral, ay kayo po ay feel free. Ito po ay inyong gawin o dili kaya inyo pong i-direct message dito po sa page ng Santiago Bukid Seventh-day Adventist Church. So, wala pa si Pastor. Pero ng problema yung kanyang laptop. Kaya napakaganda natin. So sa mga nanonood sa live, ay huwag po kayo mag-alala. Babalik po tayo para sa ating magandang pag-aaral. Siguro Brian, patugtog mo na. Meron ba tayong mga music dyan? As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes His truth so real. So, nandiyan na tayo?
Okay. Pasensya na po mga kapatid at mga kaibigan sapagkat nagkaroon po tayo ng aberya. Pero hindi po yan maging dahilan para tayo hindi magpatuloy. At ngayon ay bibigay ko na ang oras at panahon kay Pastor Epi para kanyang ilahad ang paksa, Entering God's Rest. Salamat, Part Rafi. Magandang gabi muli. At purihan ang Panginoon na talagang walang makakadlang sa ganyang gawain. Normal lang yan na magkakaroon ng sitwasyon, yung ating mga gadgets, pero ang gawain ay patuloy. Ngayong gabi, habang tayo ay patuloy na mag-aaral, tapos na tayo dun sa Born in the Spirit, Water in the Spirit, Walking in the Spirit, at spiritual gift ating natuklasan na sa panahon na ating tinanggap ang Panginoon, kalaki pala dyan ang pagbigay ng banal na espiritu ng kaloob. So ngayong gabi ay mag-uumpisa naman tayo pumasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya magandang gabi sa iyo dyan, Part Rafi, at sa ating mga classmate, ano? So mga friends ko sa Facebook, hindi ko na-invite kaagad kasi wala na akong time mag-invite, nandito na nakapasok. So, i-share ko na lang tong link, Part Rapi, pagkatapos, ano? So, pasensya na muna yung ating mga mga kaklase. Dito tayo ngayong gabi, papasok tayo sa kapahingahan ng Panginoon. Ngayon, itong problema ng kasalanan, alam naman natin to, Part Rapi, na buong sanlibutan nito nangyari kay Adam. Nung tinanggap niya yung prinsipyo ng kasalanan, ito ay nagdulot sa buong sangkatauhan, lahat ng generations ng kahihiyan. At syempre, yung kasalanan mismo nito, ito yung nagbibigay mismo ng pagkalumbay, panghihina, yung wala na tayong kapahingahan. Kaya, mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay nagbibigay ng alok o paanyaya sa mga Hudyo nung panahon niya mismo, kahit pa sa Old Testament, yung mga Hudyo, kahit nangingilin sila ng araw ng Sabat ng Panginoon, ang problema nila yung katiyakan ng kaligtasan, kung paano sila. Kaya, nangingilin sila ng Sabat para maligtas sila. Yun ang nangyari ng Part Rafi. Ano? Kaya dahil lang ito yung alok ng Panginoon. Come unto me, kayong mga nagpapagal at merong mamabibigat na pasanin. Yung sinasabi ng Panginoon dito, Part Rapi, na pagpapagal, hindi yung pagpapagal para mabuhay tayo dito sa mundo. Kung hindi, yung context nito ay yung mga sarili niyang bayan, kahit araw ng Sabat, nagpapagal sila para maligtas. Pero ang kausap ng Panginoon dito, Part Rapi, ang interesting dito, ay sarili niyang bayan. Ano? Sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya mga kapatid, itong kapahingahan na ito, na inalok ng Panginoon noon, nung panahon, ay kalakip tayo ngayon sa magitan ng mensahe ng Ebanghelyo. Ano? Titingnan natin ngayon yung katotohanan ng Sabat sa context ng kanino ba ito? Kasi confused yung mga tao kung sa Hudyo ito o sa mga tinatawag nilang Sabadista. Ano? So ang away ngayon, ang issue ngayon ng Sabat ay between sa mga araw, sa tamang araw, sa maling araw. Yan ang karamihan maririnig natin at makikita natin sa mga Bible studies. Pero by the grace of God, pag-aaralan natin yung kapahingahan ng Diyos in the context of the everlasting gospel. Kasi kung meron tayong tamang araw at hindi natin naunawaan yung gospel, pabigat pa rin yung Sabat ng Panginoon. Kaya anumang mga maling turo o maling doktrina na atake ni Satanas o ibibigay niya sa yung mga maling turo, ito lagi isa lang ang attack nito,
yung ebanghelyo, yung mabuting balita. Kasi pag hindi tama yung understanding natin sa mabuting balita, hindi rin tama yung magiging experience natin. Kung kulang ang ating kaalaman sa tamang mensahe, magiging kulang din yung ating karanasan. Mag-e-epekto yan, Patrafi, ano? So dito, sa atake ni Satanas sa gospel, kasama dito yung katotohanan ng Sabat. Ayaw niyang ipakita yung katotohanan nito na ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na naglalang sa atin, siya yung may-ari ng Sabat. So, titingnan natin dito yung ang Diyos ang naglalang, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Pag wala itong katotohanan ng Sabat at hindi maibigay ito ng mensahe, maraming tatanggi ng pagka-Diyos o walang Diyos. So pag walang Diyos, walang paglalang. Nakuha natin? So kaya mga kapatid, itong kapahingahan ng araw ng Sabat, lahat ito tumutukoy sa ating Diyos na siya yung manlalalang, siya yung ating Manunod. tagapagligtas at nagbibigay ng ating mga pangailangan. At mula nung linalang ng Diyos si Eva at si Adan in their perfect state, doon tayo ibabalik ng Panginoon. Praise the Lord, no? So, kaya ang pag-aaral natin ng araw ng Sabat, ng kapahingahan ng Diyos, in the context of the gospel. Kita natin yung picture part. Nakita mo yung part dyan, yung usa, nakabantay Yes. sa lion, no? Oo. Payapang-payapa. Yan, oo. Mag-iingat din tayo kasi alam mo sa Bible, sa kasaysayan ng Bible, yung mga nagsasalangsang ng Sabat, yung sarili niyang bayan. Never mo makita nagsasalangsang yung mga hintil ng Sabat ng Panginoon, ano? Number one dyan, yung pride natin na nangingilin tayo ng Sabat, pero actually, tayo rin yung, yung hindi nag-iingat. So makikita natin yan. Kaya itong katotohanan ng Sabat, Part Rafi, ay para sa lahat ng tao, kasama na yung mga nangingilin ng Sabat na hindi pa namamahinga sa Diyos. Ano? Okay, so titingnan muna natin itong kung sino may-ari nito. Part Rafi, pwedeng pabasa na sa Tagalog. Exodus chapter 31 verse 13. Okay, hanapin natin. Todos. Exodo, Kapitulo 31. Ang talata ay 13. Sabi rito, sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapangilin ang aking mga sabat, sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salinlahi upang inyong makilala na akong Panginoon ang napapabanal sa inyo. Wow. So dito makikita natin mga kapatid, nandyan yung sinasabi niyang aking mga sabat. So pag sinabing aking, sino may-ari niya, Part Rafi? Actually si Brother Pag-aari Guarez, niya yan. interact sa atin, ano? Brother Guarez, baka kung okay lang sa'yo. Pag-aari So, niya yan. welcome mo. Okay. So, ngayon, i-establish natin dito, Part Rafi, na itong Sabat na to ay pag-aari ng Diyos. At anong layunin nito? Para ito yung tanda. At Tanda. malaman ng kanyang bayan, malaman ng kanyang linalang na hindi lamang niya tayo niligtas, kung hindi tayo ay binibigyan niya kapangyarihan mamuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Yan yung pamumuhay ng kabanalan or sanctification. I am the Lord who sanctifies you. Hindi nito, Part Rafi, no? Ituloy natin sa 16 and 17. Verse Doon pa 16 and 17. Kaya ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat, na iingatan ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi bilang isang palagiang tipan. Ito'y isang tanda sa akin
at sa mga anak ni Israel magpakailanman na sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at sa ika-7 araw siya ay nagpahinga at naginhawahan. Yan. Kita natin ano daw to? Ah, patuloy na na tipan. Ang anong ginamit diyan for Rafi, yung perpetual covenant? Kaya ingatan ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi. Oo. Isang bilang isang palagiang tipan, palagiang palagi ang tipan. nagpapatuloy. Oo. Magaling ang Panginoon kasi yung palang pangingili ng Sabat, palagi ang tipan, perpetual covenant. Tuloy-tuloy yan. Tsaka kung mapapansin mo, ang ginamit diyan ng word Israel. Oh. So ito ay sa bahagi na ng buhay ni Jacob na siya ay na-convert na. Kaya sa ating mga Bible studies, maraming halimbawa nakita nila yung katotohanan ng Sabat, pero dahil hindi pa sila converted, walang kahulugan, walang kahalagahan yung tinatawag na Sabat sa kanila. Kasi spiritual ito part. So ang God is a spirit, so lahat ng kanyang meron siya ay spiritual. Kasi originally we were created spiritually, Pat Rafi. Ngayon, nung nahulog tayo sa kasalanan, we become spiritually dead. Yung contact point ng Holy Spirit, hindi na tayo makarelate sa Kanya. Kaya, napakahalaga na ma-restore ang katotohanan ng Sabat upang magkaroon ng tamang kapahingahan ang kanyang bayan at ang mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan na ito. So, tandaan natin mga kapatid, yung Sabbath ay tanda. Hindi ito requirement ng kaligtasan. Ito ay tanda ng kanyang bayan na siya ang manlalalang tagapagligtas, nagbibigay ng kapangyarihan upang tayo mamuhay sa kanyang kalooban. Mahirap ito, Part Rafi, saka sa ating mga partner dito. Ano pangalan ng classmate natin ngayon? Si Brother Guaris? Brother Guaris at saka si Sister Brother Lina Beth. Oo, tsaka si Brother Melvin. Oo. Hello Oo. po, Pastor. Yes, oo. Pwede kayong mag-interact, Brother Guares, ha? Kasi Okay pa. Oo. So ngayon, mahirap itong Sabat pag ginawa na requirement na kagaya ng nangyayari ng sa mga Hudyo, ginawa nilang requirement ng kaligtasan. So ito ay pinapahayag ng Panginoon na ito ay talagang tanda. Halimbawa, papunta tayo ng Disney World sa Florida. Meron mga tanda. Number 1, pag merong sign na ito yung way, ito yung daan papunta ng Florida, wala ka ng Disney World, wala ka pa sa Disney World. Tanda lang yon na papunta ka ng Disney World. So doon sa tanda na yon, merong tatlong signs. May pa west, may pa east, pero route 4 yan. Yung papunta ng Disney World ay 536. West pa rin siya pero 536 local route yan. So siya yung magagabay, yung tanda, siya yung magagabay sa atin. So sa pamamagitan, sabi ng Panginoon, na pag ipangilin yung kanyang Sabat, yun yung tanda na kinikilala natin siya, na siya yung Diyos na nagpapabanal sa atin. So, kaya napakahalaga na talagang maintindihan ito ng tao. Ngayon, mula nung nahulog ang tao sa kasalanan, yung katotohanan at kabanalan na inaalok ng ating Panginoong Jesus, yung kapahingahan na yon, lagi siyang nakaugnay sa mabuting balita ng kaligtasan. Example, dito muna tayo sa Deuteronomy chapter 5 verse 15. Itong Deuteronomy, ang meaning ng Deuteronomy ay review o repeat, inulit yan. So dito, Partravi, pwedeng pabasa sa Tagalog? Verse 15 ng Deuteronomio, Kapitulo 5, ang talata ay 15. Sabi to,
Alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay nilibas doon ng Panginoon mong Diyos sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yan, makita natin dito, Part Rafi, pinaalala ng Moises naman sa magitan ng salita ng Diyos na sila daw ay alipin sa Egypt. Ngayon, yung pagpapangili ng Sabat, ano yun, ipangili ng Sabat o pang sila'y palayain? O pinalaya muna sila at sinabi ng Diyos, alalahanin mong ipangili ng araw ng Sabat. Tanda ito, di ba? Nauna yung pagpapalaya. Laya, oo. So dito natin makikita, kaya pala tunay na kapahingahan talaga yung araw ng Sabat. Kasi palalayain niya muna tayo. Ililigtas niya muna tayo. Pag iniligtas niya na tayo, pinalaya niya tayo sa pagiging alipin ng kasalanan, doon tayo niya papapasukin sa kapahingahan, meaning we enter now in the assurance of salvation in Jesus Christ. Yan. Ano? So dito sa Deuteronomy, in the context of being alipin, palalayain. Ano? Ngayon, kaya lahat ng sinasabi nila yung naipako na, wala namang naipako na Sabat o anong kautusan, Part Rafi, at sa ating mga kapatid. Ano, napag-aralan natin yan sa The Power of the Cross. Lahat kasama yung mga kapiyastahan ng mga araw ng Sabat kasi mga Sabats. Ang problema dito, Part Rafi, yung pag makita yung plural na Sabat, pag mga Sabats, sa context yun ng mga kapiyastahan, hindi siya tumutugma ng ikapitong araw. Kaya doon nagkakaproblema. Kaya mahalaga mag-aral talaga. So ngayon, dahil ang orientation natin ng Bible study ay more on debate, doon sumasabit yung, para maiwasan yung ikapitong araw, sasabihin natin na yung mga Sabats ay siyempre tinupad na kasama crucifixion, no? Pero hindi. Yun lahat yun, either ceremonial Sabbath or weekly Sabbath, kasama yun doon sa paggabay ng Panginoon sa atin upang tayo ay turuan, gabayan, papunta sa kapahingahan ng katiyakan ng kaligtasan sa Panginoon. Kaya kasama doon sa Ten Commandments. Hindi lang tayo magtuturo ng Sabat doon sa Ten Commandments. Pero ngayong gabi, tututukan muna natin yung Sabat doon sa Ten Commandments. Kaya lang establish natin, mga kapatid, sa ating mga kaklase, na yung Sabat ng Panginoon ay tanda niya yon sa kanyang bayan. Nakikilalanin natin na siya yung ating manlalalang, tagapagligtas, tagabigay ng ating pangangailangan, at kahit doon sa langit, syempre, alam na natin yan, ipapangilin pa rin yan. Okay? Ngayon, yung is interesting, Part Rafi, at siguro alam na natin mga ibang kasama, parang review lang ito siya ngayon. Sa Aramaic, yung word na father is Abba. Ano? Ngayon, yung word na Sabbath, yun ang kapahingahan ng Ama. Father's rest. Ganda nito, no? Kasi ini-establish nga natin dito na walang sino mang tao ang merong pag-aari ng Sabat. So pag ipinangili ng sino mang tao na tumanggap sa Panginoon, yung Sabat na yon, siya ay pumapasok sa kapahingahan ng Ama. Tingnan natin, Part Rafi, balik muna tayo ng Exodus chapter 20 verse 10. Alam na natin to, no? Pero basahin natin. Exodus chapter 20 verse 10. Exodus chapter 10. Di ba yung remember sa 20, verse 10. Okay. Sabi rito, sa Exodo Kapitulo 20, ang talata ay Gis. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan.
Yan. Hinighlight ko dito, Part Rafi, yung of the Lord. Yung binasa mo Mm. kanina sa Exodus 31 verse 13, sa katotohanan, ang aking mga Sabbath. So dito, na-establish natin na Sabbath is the Sabbath of the Lord. Ngayon, yung atake ng kaaway dito sa Sabbath, wala siyang ibang aatakihin kung hindi yung sariling bayan ng Diyos, yung pagpapangili ng araw ng Sabbath, na maraming mga iba-ibang araw o pangalan na ngayon yung Sabbath of the Lord. Remember the Sabbath day to keep it holy. Maraming i-inject yung kaaway dyan na kahit ano na lang day ang ipatatawag natin sa araw ng Sabbath. So yun ang iingatan natin kasi may problema talaga yung bayan ng Diyos tungkol sa Sabbath, may problema din tayo ngayon. Kaya napakahalaga na mapaalalahanan natin ang bawat isa bilang mga Sabbath keeper ni Lord na maingatan natin patuloy ang kabanalan ng Sabbath. Kasi kung minsan, Part Rafi, Part Garis, nagiging komportable na tayo dun sa araw ng Sabbath na napapangili natin. Subconsciously, parang isip natin nangingilin tayo ng Sabbath, pero mga iba na pala yung gawain natin. Mm. No? So yun ang iingatan natin. Hindi lang siya remember the Sabbath day. Kung hindi remember the Sabbath day to keep it holy upang ingatang ito ang kabanalan o ingatang banal. Ngayon, bakit inutusan ng Diyos? Ulitin natin, no? Bakit inutusan ng Diyos na ipangilin yung Sabat? Doon sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11, inulit dito sa Deuteronomy chapter 5 verse 15, pero magkaiba ang context. Mm. Interesting, no? Yung context ng Exodus chapter 20 verse 11, sa context siya ng Creation. paglalang. Paglalang. Oh, kita mo? Oh, yan. Ang ganda, oh. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Diyos ang langit at lupa, at dagat, lahat. At pagkatapos nito siya ay namahinga sa ikapitong araw. So yan ang context niyan, ano? Dito sa Deuteronomy, inulit siya, pero ang context naman ay Pagtubos. pagtubos. Grabe, no? Kaya Mm. hindi lang siya maganda, malinaw pa, at babasahin mo lang ito at maunawaan mo lang, nakakaroon na tayo ng peace of mind, yung parang kapahingahan sa ating kaluluwa, no? Parang exciting siya. So yung pangingili ng Sabbath Part Rafi sa mga kapatid natin kaklase dyan, hindi talaga siya burden. Totoo yung sinasabi ng Bible na the commandments of God ay hindi pabigat. Ito ay pagaan. Bakit? Pahinga. Part Rafi, Mm. doon sa utos ng Diyos, anong pinapagawa niya? Anong unang first three words niya? Yung thou shalt not. Pag inutusan ka ng Diyos na thou shalt not, anong gagawin mo? Sabi Wala. ng Panginoon, alalahanin daw na sa araw ng Sabat wala tayong gagawin. Oo, yan. So, walang gagawin. Mula pa doon sa Commandment 1, wala nang gagawin. Commandment So, 2, Commandment 3. Yung utos ng Diyos, ito lang yung utos sa buong mundo, sa langit ang lupa, na inutusan tayo na mamahinga. Yung wala kang gagawin. Ang galing ng ating Panginoon, ano? saka Bakit? padagdag ko, part, Go ahead. madagdag Oo. ko, Hmm. na yung araw ng Sabat, lahat, sa commandment number 1, sabi walang gagawin. Pero pagdating ng commandment number 5, pinapaalala sa atin ng Panginoon na sa araw ng Sabat, wala tayong gagawin. Oo. Ayan. Diba? Oh, So every Sabat, parating sabi ng Panginoon, alalahanin mo, wala kang gagawin ngayong araw. oo. Kaya hindi burden, magaang. Mm-mm. Thank you, Part. Ang ganda nito, no? Yan. So, yung utos ng Diyos, wala tayo, wag ka, wag ka, wag ka. Pag hindi natin alam ang katotohanan na ito, pag magbigay tayo ng Bible study, kahit ang utos ng Diyos ay wag kang, nagiging pabigat pa rin sa atin mga Bible students kasi tayo na yung nag-uutos sa kanila. So, nagiging pabigat. No? So, it really takes the grace of God, the guidance and the power of the Holy Spirit
para magkaroon tayo ng full benefit ng kapahingahan ng Sabat ng ating Panginoon. So, ang kahalagahan nito, Part Rafi at kapatid na Guaris, Part Melvin, paalala sa atin ng Diyos na talagang sa Kanya lang tayo aasa sa ating pangangailangan kasi create niya na lahat eh. Provide niya na lahat. Interesting nga eh. Mula sa nung creation na mahinga ang Panginoon, Part Rafi, no? Tapos ang kasunod na Sabat, pag tinanong mo sa mga tao, Exodus na kaagad. Exodus chapter 20. Pero pag binasa mo yung kasunod na Sabat ng topic sa Bible, nandun siya sa Exodus chapter 16. Yung pinapakuha ng mana. Bago pa siya nag-utos nitong chapter 20, meron muna chapter 16. Inapakita ng Panginoon dito na siya yung ating provider. Kumis, mas mabigat yung ating pamomroblema kung saan tayo kukuha ng ating mga pangangailangan sa halip na umasa sa Diyos. Yun ang isa sa kahalagahan ng Sabat na pag ipinangili natin yung Sabat, kinikilala natin sa ating sarili na tayo ay umaasa lamang sa biyaya, kapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. No? Yan. Kaya, si Pablo, nag-ministry sa Corinth, pinaalalahan niya yung mga taga-Corinth na yung mga bagay na nangyari sa mga Israelites noon ay halimbawa sa atin, no? These things happened to them as an example. Pwedeng pabasa sa Tagalog, Part Rafi? And they were written for our instructions. Nangyari noon. Sabi rito sa Go ahead. Sabi rito sa Ikalawang Korinto, ang kapitulo ay 10, ang talata ay 11. Oh. Sabi rito, hayang isipin ng gayong tao na kung ano ang aming sasabi sa inyo. 1 Corinthians pala. Yes, Sorry. 1 Corinthians, 1 Korinto kapitulo 10, ang talata ay 11. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng panahon. So lahat ng mga pangyayari doon, isinulat yun para halimbawa. Anong implication ito? Doon sa literal Israel, geographical, meron siyang spiritual implication. Dati literal siya yun noon. Ngayon sa atin ng mga spiritual Israel, ito ang instruction sa atin kung ano yung nangyari sa kanila. Ano? Nakukunan natin ng aral. Okay. So, dito makikita na kaagad natin na yung Sabat, siya yung nagtuturo sa atin na kikilalanin natin ang Diyos na siya yung ating creator, provider, redeemer, and restorer. Anong restorer? I-restore tayo ng Panginoon from our original position. Yung experience ni Adan ng pre-fall, ibabalik niya tayo dyan. Of course, sa second coming na ito, when this corruptible will put on incorruptible, this mortality will put on immortality. Pero pagdating sa langit, Bart Rafi, patuloy pa rin tayo mangingili ng Sabat, kikilalanin natin ang Diyos na siya yung ating manlalalang, provider, redeemer, at restorer. Ano? Ngayon, ito yung malungkot, pero wag nating debatihin o wag nating kumisan kasi nagkakaroon tayo ng tinatawag na denominational pride, Bart Rafi, na dahil nangingilin tayo ng Sabat na nakita natin, natuklasan natin yung liwanag ng Sabat, dahil yung kasalanan naman daraya na nandito nananahan sa atin, umuusbong yan, gumagana yan. Naalala nyo yung lesson natin 2 weeks ago? Yung pride? Yung pride, tahimik lang yan. Pero gumagana yan 24 hours. So isa sa mga manifestation yan, yung manifestation yan, functions. Isa sa mga functions niyan, hindi yan gumagana ng panlabas, nandun siya loob nangyayari. So ngayon, ang ingatan natin, yung ating sarili, na
hindi natin ma-judge yung iba. Pero tanggapin din natin ang katotohanan na malungkot na marami tayong mga kapatid na mga Kristiyano na yung katotohanan ng Sabat linilimita doon sa kautusan ng Diyos at ang diin nila doon, ito ay lumang tipan. Ano? So, maririnig natin yan sa ating mga kapatid. Tinatawag kong kapatid kahit hindi ka pananampalataya kasi by creation, tsaka sa mata ng Diyos, iisa tayong mga anak ng Diyos. Kaya lang, naghiwa-hiwalay tayo nga dahil sa development kung paano ito twinist ng kaaway. Pero, ang katotohanan nito, mga kapatid, hindi suportado ng Bible from Genesis to Revelation na yung Sabat sa Old Testament ay hanggang doon lang yon. Bakit? Dahil yung katotohanan ng Sabat ay nakaugnayan sa pagliligtas, yung kahalagahan ng kaligtasan. Kaya ito ay nakaugnay siya sa mensahe ng bagong tipan. Ano? Ang pangako ng Panginoon sa buong sangkatauhan na nahulog sa kasalanan ay meron tayong kaligtasan kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagtupad. Yan ang iingatan natin, Part Rapi, ano? Si Kristo ang nagtupad, yung obedience of Jesus Christ. Ngayon, titingnan muna natin to. Kasi God is a spirit. So pag sinabi ng Diyos na may Sabat, sa kanya yung Sabat, ibig sabihin spiritual yon. Part Rapi, pwedeng pabasa ng ano? Ng 1 Corinthians 2:14 sa Tagalog. Habang pumupunta si Part Rapi doon, nabati natin yung ating mga kaklase dito sa live Facebook. Go ahead, Part Rapi, pag ready ka na. Okay? 1 Corinto, Kapitulo 2, ang talata ay 14. Sabi rito, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ano? Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi iyon nauunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Yan. So, meron mga tao na hindi pa nila na-experience yung new birth experience or born again in spirit. Kaya mahirapan sila tumanggap at pumasok sa kapahingahan ng Ama. Kasi spiritual ito part eh. Kaya mapagtiyaga tayo sa ating mga Bible student. Dapat mapaunawa muna natin sa kanila yung kanilang kaligtasan sa Panginoon. Pag tinanggap nila yon, magiging magaan sa kanila at mararanasan ang tunay na kapahingahan. Pwedeng pabasa ng Romans chapter 8 verse 7. Part. Roma, Kapitulo 8, ang talata ay 7. Sabi rito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maari. Kita mo? So pag sinabi itong mga tao, alam na nila yung Sabat pero ayaw pa. Kasi ganyan yan yung natural mind natin. Hindi talaga ito magpapasakop. It really takes the power of the Holy Spirit and the truth of the grace of God. Kaya mahirapan talaga ang tao. So tayo ng mga pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mensahe, dapat maging mapagtiyaga tayo sa ating mga Bible students. Isa sa mga problema part kasi inuuna natin yung halimbawa yung Sabat, dapat mangilin yung mga tao kasi the Sabbath was made for man. Totoo yan. Pero alalahanin natin na yung Sabbath was made for man in general dahil nga sa kasalanan na pumasok na bulag tayo sa katotohanan, matay tayo sa espiritu, hindi tayo makakonect sa spiritual na bagay. So paano tayo makakakonect? Sa pamamagitan lamang ng pure, unadulterated, non-commercialized gospel na ibabahagi sa atin ng banal na espiritu, doon pa lang tayo magkaroon ng born again spirit experience, new birth experience, doon natin mainawaan, ito pala. Kaya marami mga kapatid na dati sila
sumisimba ng linggo kasi ganito ganyan. Pag na-convert sila, kung mapapansin mo pa, Rafi, yung mga galing nagsimba ng linggo, mas active sila tsaka ino-honor nila yung Sabat kaysa atin na mga dito na lumaki sa church. Parang meron tayong tinatawag na sense of ownership. Parang tayo na yung may-ari parang tayo na yung may-ari ng Sabbath Park, ano? Kaya kahit ano na Oo. lang gawin natin. Anyway, so napakahalaga na maunawaan natin muna at ng ating mga Bible students na by nature we are spiritually dead. Through the gospel message, magkakaroon tayo ng karanasan ng new birth experience. Doon pa lang tayo papasok ng pangingilin ng Sabat, ang kabanalan nito. Ngayon, isa sa mga nakakalimutan natin part ay ganito. Diretso tayo automatic sa utos. Nakalimutan natin yung preamble ng Panginoon ng Ten Commandments. Pinakilala muna ng Diyos yung kanyang sarili bago siya nagutos. Sabi niya, ako ang inyong Panginoong Diyos. Na ano? Na nagpalaya sa inyo sa lupa ng Ehipto sa bahay ng pagiging alipin. Diba? So, yun muna ang dapat malaman talaga natin. Yung kanyang kapangyarihan, pagpalaya. Pag sinabi natin land of Egypt, house of slavery, sa atin baliwala yan kasi istorya yung naririnig natin eh. Pero yung actual na karanasan ng pagiging alipin, napakahirap niyan. Wala kang sarili mong kahit damit. Lahat pag-aari ng kung sino nag-aalipin sa'yo. Nang ilang taon? 430 years. Ang tindi nun? 430 years? Pagiging alipin? So doon lang magkakaroon ng bigat, ng tindi, or magnitude sa atin kung paano katindi yung pagiging alipin sa atin ng kasalanan. Doon magkakaroon ng bigat yung kalayaan na binigay ni Lord sa atin. Pagkagaya ng mga Hudyo, hindi nila maisip nung sinabi ng Panginoon sa John chapter 8:34, kilalanin niyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Nung narinig nila yung word na katotohanan, Part Rafi, at tatawagin ko partner din si Brother Guares kasi partner din natin sa gawain. Hindi nila nagtinanggap na sila ay alipin. Sabi, anak kami, angkang kami ni Abraham, walang sino mang nag-aalipin sa amin. Kaya pinaliwanag ng Diyos, ang sino man nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya kilalanin yung katotohanan at ang katotohanan papalaya sa inyo. At sino yung katotohanan niya na yon? Si Jesus. If the Son will Jesus. set you free, you will be free indeed. So yun ang nagkaroon sila ng sense of ownership na hindi sila alipin, pero at that time, alipin talaga sila ng Rome. Diba? So ito yung mahalaga na dapat malaman sa Ten Commandments, yung preamble. No? Ngayon, titingnan natin yung Ten Commandments. Punta natin yung pang-apat na utos kasi itong pang-apat na utos to, remember the Sabbath day. Ano ba ang nandito sa Ten Commandments na dapat nating malaman upang maging meaningful yung ating pangingili ng araw ng Sabat by the grace of God? Ano? Ano ang nandito? Kasi dalawang pagpangili ng pag-ingat ng kautosan, dalawa. Yung letter of the law, tsaka spirit of the law. Ano yung letter, alam naman natin na walang value yun. So doon tayo sa spirit. So ano nandito? Pag sinabi spirit of the law, ano yung nandun? Patrawi, pwedeng pabasa, mga awit, 89 verse 14. Ano yung nandun sa Ten Commandments talaga? Mga awit 89 verse 14. Oh. Ang katwiran at katarungan ang saligan ng iyong trono. Ang tapat na pag-ibig at katapatan ay naguna sa iyo. So ano ang saligan? Ano ang pundasyon ng kanyang Katwiran at katarungan. righteousness and justice? Ano na pag-aralan na natin ito noon yung truth of the cross, righteousness and justice. Ito yung tinupad ng ating Panginoon. Pero ang spirit ng law na tinatawag ay nandiyan pala yung righteousness and justice. 97 verse 2. Matrapi.
97 verse 2. Nasa palibot niya ang maulap at pusikit na kadiliman. Ang ligan ng kanyang trono ay katwiran at kahatulan. Wow. So dito establish natin na yung utos ng Diyos na binigay kay Moises papunta sa mga tao na ituro, ang pundasyon, ito pala yung pundasyon ng kanyang kaharian. Okay? So sana makita natin ito para mas malalim, mas mabigat, malalim ang pundasyon ng ating pagkaunawa, malalim din yung ating relasyon sa Panginoon, tama yung ating motivation sa paglilingkod. Hindi tayo mangingili ng araw ng Sabat para mailigtas tayo at kahit doon sa langit. Makita natin talaga dito yung katotohanan at spirit ng kautusan ng Diyos. Ngayon, ano ngayon? Righteousness and justice, no? Ano sa Tagalog yun part? Katwiran at Katwiran at katarungan. tarungan. So, yun yung pundasyon ng kaharian ng Diyos. Ngayon, pagdating sa tao, yung katarungan at katwiran, i-a-applyan doon sa mga nananampalataya na. So, this is obedience or keeping the law of God. Ano? Ngayon, God's 10 Commandments are the foundation or the standard of righteousness. Hindi siya requirement. Dati requirement yan, doon sa Old Testament ng pag-unawa ng tao, ay hindi naman kaya ng laman. Kasi nanghina na yung laman. Di ba sa Romans chapter 8 verse 3? Pwedeng pabasa ng Romans chapter 8 verse 3 part, Rafi? Roma Kapitulo 8, ang talata ay 3. Sabi dito, sapagkat ang hindi magawa kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. So hindi kaya ng kautusan ng Diyos mag-produce ng righteousness sa laman na nahulog sa kasalanan. So doon lamang sa mga tumanggap through the gospel message, nakaranas ng new birth or spiritual birth, dito na hindi siya requirement, kung hindi magiging standard na siya ngayon. Ano? Magiging standard na. So God's 10 Commandments will be the standard for righteousness. Kasi dalawang righteousness dito sa sanlibutan, Patrapi. Self-righteousness and Christ's righteousness. So yung standard ng righteousness, yung tatanggapin natin kasama doon sa ating new birth experience, yung katwiran ng ating Panginoon. Ano? So, they are just and true. So, obedience is applying justice and righteousness. Grabe, no? Yan. Tingnan natin, anong sabi ng Panginoon? Jeremiah chapter 9, 23 to 24. Ano ang meron tayo at ang gusto ng Panginoon? Next week, pag-aralan natin yung technicalities, anong araw yung Sabat. Dito muna tayo, establish muna natin yung truth of the Sabbath. Sino may-ari at ano ang dinadala, bakit nandun yan sa 10 Commandments. Jeremiah 23, chapter 9, 23 and... Babasahin ko, Pard. Okay. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan, at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Yan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Wow. Kundi ang nagmamapuri ay dito magmamapuri na kanyang nauunawaan at nakikila ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katwiran sa daigdig. Sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Wow. Saan nalulugod ang Panginoon? Justice and righteousness. Bakit? That's the foundation of His throne. So pag nagkaroon tayo ng spiritual birth or new birth experience, tayo din, nandito na si Jesus sa puso natin through the Holy Spirit, we delight in the law of God. So delight yung pangingilin, hindi pabigat. Ano? Kaluguran.
Oh, isa sa pabigat ng pangingil ng Sabat, yung hindi ka nag-aral ng Sabbath school, tapos ikaw yung teacher. Huwag niyo muna ako isturbuhin dahil magtuturo ako bukas. Kasi hindi lifestyle eh. So pag hindi lifestyle, kasi wala kang delight. Pero pag delight mo yan, yan na yung lifestyle mo. Sunday pa lang, nagpe-prepare ka na for the coming Sabbath. Di ba? Hindi tayo na-stress ka na dahil ikaw magtuturo bukas, may stress ka dahil ikaw magsasermon. Pero kung yung lifestyle natin, yun na yung message. We delight and we rest in the Sabbath rest of the Lord. So tanda natin, ano, the foundation of God's throne is righteousness and justice. At dito, nalulugod ang Panginoon. Pwede pabasa ng mga awit 106 verse 3, Part Rafi. Ano ang epekto nito Mga sa awit, Okay, go ahead. mga awit 106 verse 3. Mapalad silang sumusunod sa katarungan na sa lahat ng panahon ay gumagawa ng katuwiran. Ganda. Oh. Anong panahon? Ilan? Tuwing Sabado? Lahat ng panahon. Nasa Grabe, lahat no? ng panahon. Pag sinabing mapalad, happy yan, happy. Happy are those who uphold justice, who practice righteousness at all times. So it really takes the grace of God. So yung foundation ng God's throne, righteousness and justice, doon siya nadidelight, yun din ang pinapractice, yun din ang ginagawa ng kanyang bayan. Amen? Oh. Amen. Doon sa makasalanang tumanggap sa kanya, Ezekiel chapter 33 verse 16. Sa mga nanonood sa atin mga kapatid, sundan nyo yung Bible nyo kung anong translation ninyo ha, para mas maganda, mas masaya, mas maluwag yung pakikitungo natin sa Panginoon na wow, ito pala talaga yung tunay na kapangyarihan. Ezekiel 33 verse 16 part. Okay, sabi rito sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 33, ang talata ay 16. Wala sa aliman sa mga kasalanan na kanyang nagawa ang alalahanin laban sa kanya. Wow. Kanyang ginawa ang ayon sa katarungan at katwiran, siya'y tiyak na nabubuhay. Kita nyo? Ganda. Kaya sabi nila, ang pahingili ng kautusan, ng commandments ng Diyos, hindi siya requirement para tayo mabuhay. Kung hindi ito ay nahahayag sa buhay natin, nandito na si Jesus sa buhay natin, nandito yung Holy Spirit, tayo yung kanyang templo, dito siya nananahan, yan ay nagpapahayag sa buhay natin at tiyak yung buhay natin. Di ba? So napakahalaga ng dito natin makikita, ito pala yon. Hindi lang tayo nangingilin, tumutupad doon sa letra. Kung hindi na unawa natin yung katotohanan ng espiritu ng kautusan ng Diyos. Grabe, no? So, sino ditong hindi makasalanan? Siyempre, lahat tayo makasalanan. Pero pagdating sa kasalanan natin, nagkakaroon ng Alzheimer's ang Panginoon. Dementia. Hindi dahil sakit siya na Alzheimer's, kung hindi lahat ng kasalanan na ito, doon na ipinako at hinatulan doon sa cross. So ang resulta sa buhay ng taong makasalanan na tumanggap, gumagawa talaga ng hustisya at katarungan. At bakit tiyak siya mabubuhay? Dahil yung buhay na ni Kristo ang nandito sa atin, hindi na tayo. Amen. Ang ganda ng katotohanan ng araw ng Sabat. Ito pa, Patrapi, punta tayo ng Isaiah chapter 16 verse 5. Isaiah chapter 16, verse 5. Oh. Kung magkagayoy, matatatag ang trono sa tapat na pag-ibig at uupo roon sa katapatan ng tabernakulo ni David, ang isa na humahatol at humahanap ng katarungan at mabilis na nagsasagawa ng katwiran. Sa mga hari, kahit sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos, kung ano man yung luklukan na kanyang gagawin, siya ay gagawa. Hahanapin niya yung katarungan at mabilis siyang gumawa ng Katwiran. katwiran. Pero may problema tayo dito, Part Rafi.
Kasi verse 5 yan. Pagdating dito sa verse, punta tayo ng 56, verse 1 and 2. 56 verse 1 and 2. Ah, Ganito paalala ang sabi ng Panginoon. ah, Isaiah chapter 56 verse 1. ah, Ganito ang sabi ng Panginoon. Kayo'y magpairal ng katarungan at gumawa ng matuwid, hmm, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit nang dumating, yan. at ang aking katwiran ay mahahayag. Ganda nito, no? Verse 2. Yan sabi ng Oh, Panginoon. Oh, verse 2. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito, hmm. na nangingilin ng sabat at hindi ito nilalapastangan at umiiwas sa paggawa ng anumang kasalanan. Wow. Bakit kasama dito yung paglapastangan ng Sabat dito sa righteousness and justice? Bakit nga ba? Dito natin malalaman, alalahanan natin si Isaiah, propeta ng Panginoon, at ang propeta, siya yung spokesman ng Panginoon. Walang ibang naglalapastangan ng kanyang Sabat kung hindi yung sarili niyang bayan. So isang paalala sa atin ito sa ating pangingili na pagsamba natin ng araw ng Sabat. Kung minsan nagiging komportable na tayo mismo yung naglalapastangan ng Sabat. So ipag-pray natin yan mga kapatid. Consecrate yung buhay natin talaga sa Panginoon. Na yung Sabat, for traffic, maganda itong nangyari doon sa Masbate. Kasi doon sa district, nung nagle-lecture ako nito, lalo na yung sa Sabat, kasi usually, yung mga elders meeting, lalo na pag may mga fellowship, o mga tinatawag nila unit meeting, this association, talagang by nature ang meeting ng mga program natin kasi sa Panginoon naman to Sabado talaga. So yung AY hindi maka-attend yung mga elders o basta ganun. Lalo na ngayon, karamihan ng mga workshop natin ngayon Sabado na. Yung mga workshop tungkol sa stewardship, tungkol sa Sabbath school improvement, sa mga music, Sabado na ginagawa. So wala na kanya-kanyang grupo na. Pero hindi pa naman nangyayari ito sa lahat ng lugar. Pero sa mga napuntahan ko, for the last 2 years, marami nang ganun. So yung naglalapastangan ng kanyang Sabat, yung sariling bayan. Pero anong sabi ng Panginoon? Mapalad, masaya ang taong gumagawa nito. Na anong ito? Yung hustisya, katarungan at katwiran. Grabe, no? At iniingatan ang Sabat na hindi malapastangan at siya ay, ang kanyang mga kamay, hindi gumagawa ng kasamaan. So purihin ang Panginoon mga kapatid sa pagpaalala sa atin. Kasi kung minsan nagiging too comfortable na tayo sa araw ng Sabat at nakakalimutan na natin ipangilin. So yung parang sasabihin ko Sunday na yung meeting nila. Kasi mas masaya pag mag-meeting yung elders meeting o mga officers ng Sunday. May mga dalayan ng mga kamuting kahoy na ginataan. Yung iba mag-iihaw ng isda. Mas masaya yung meeting na may kainan. Kaysa sa nagmi-meeting, maiinit ng ulo, mga gutom, hindi nakapag-lunch. Subukan lang natin. Oo, under the guidance and leading ng Holy Spirit, na ipanghili natin yung Sabat. Kung ano man ang church business natin, gawin natin sa ibang araw. Kasi yung date ng Panginoon yan sa atin Pero alam mo ang ano dito, ang style ng kaaway, sa Panginoon naman to Pero anong mga mindset natin habang nagmi-meeting tayo sa araw ng Sabat doon sa programa? So yun ang iingatan natin. Tala lang to sa bawat isa sa atin mga kapatid. Ano? Okay, malapit na tayong natapos. Ito yung sinasabi ko nga na may mga taong sabi nila sa Old Covenant lang yung Sabat. So bago tayo matapos mga kapatid, paalala sa atin na ang kautusan ng Diyos, ang pundasyon ng kanyang kaharian, righteousness and justice, hindi ito ipinako.
Walang ipinako na utos ng Diyos. Bagkos ito ay inilipat. Inilipat yung lugar. Dati sa bato, ngayon saan na? Sa ating puso, sa ating diwa. Puso. Pag-aralan natin yung bato na sinulatan sa mga susunod. Napakahalaga nito. Bakit sa bato isinulat tapos sasabihin natin yung bato bali wala. Saka na natin pag-usapan yan. Dito muna tayo na darating yung panahon sa bahay ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na ito na sinabi ng Diyos, ilalagay ko. Pwedeng pabasa ng ano? Jeremiah 31 verse 33. 33. Talog, Hindi, oo. hindi na natin umpisahan sa 31. Pwede, oo. Oo. Maganda kasi eh. Hmm. Jeremiah chapter 31 verse 31 to 33. Basahin ko na ng buo part. Sabi Sige. ito, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Hmm. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang Yan. aking tipan na kanilang sinira, bagamat ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Verse 33, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at Hmm. ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Wow. So ngayon, Ganda. hindi pala tinanggal. Hindi pinako. Wala pinako dito. Di ba? Kung hindi, yung kanyang kautusan, ilalagay niya sa ating diwa, isusulat sa ating mga puso. Puso. Ngayon, pangako ito dito sa Jeremiah, di ba? Pangako. Ngayon, kinote ito ni Pablo, nakausap niya yung mga Hudyo na na-convert sa Christian, tapos may panganib na babalik na naman sila dun sa mga rituals. So binalik na naman ni Pablo ito, Hebrews chapter 8 verse 10. Huwag mo nang basahin kasi halos ganun din naman. Yun kaya kinuha niya lang naman yan ito doon sa Jeremiah. Sabi niya, I will put my laws in their minds and I will write them in their hearts. I will be their God and they shall be my people. Pagdating ng chapter 10, Part Rafi, pasok yung Holy Spirit. Tingnan natin yung progression ng approach. Ano? Pwede pa basa Hebrews chapter 10 verse 15 to 17? Okay. Hebreo Kapitulo 10, ang talata ay 15 hanggang 17. At ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin, sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Wow. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Nandiyan na naman yun, no? Laging kasama yung Oo. utusan ng Diyos at hindi pag-aalala ng kasalanan. Grabe. So ngayon, iyan ang pinakamagandang balita. Kasi yung kasalanan yan ang nagdadala ng guilt sa atin Pag dala-dala mo yung guilt, wala kang talagang kapahingahan. So pag naunawaan natin ang pagpapatawad, pagligtas ng Diyos sa atin, we will delight in the law, we will do justice and righteousness, at panghahawakan natin, I will remember their sin no more. Paano mangyari yon, Rafi? Sinabi niya, ilalagay ko sa inyo ang aking espiritu. Ngayon, for the sake of time, basahin na lang natin to diretso, ano? Kasama dyan ang pangako ng Panginoon na ilalagay niyo yung kanyang espiritu upang tayo ay sumunod na may pag-iingat ng kanyang mga kautusan. Ano? Bakit? Bakit sa puso niya ilalagay? Ay yung puso natin ay mandaraya at totoong masama. Anong gagawin niya sa puso nating mandaraya at totoong masama?
Gagawin Ito, yung pusong may lamb. ha? Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong Puso. puso. At doon sa bagong puso na ibibigay, bigyan niya tayo ng bagong diwa. Sino mabibigay niyo? No, Mm. siyempre, Holy Spirit. Tatanggalin ko yung inyong mga pusong bato, matitigas. At bibigyan ko kayo ng pusong malambot, Oh, yung may tumatanggap lamb. ng aking salita. Amen. Sa verse 26. Pagdating sa verse 27, ilalagay ko. So bibigyan niya tayo ng diwa, di ba? Tapos doon sa bagong diwa na binigay niya, yung sinasabi ni David, create in me a new heart and renew a right spirit. Ito na yun. Mm. So doon sa Old Testament, pangako ito. Pero dito sa Old Testament, reality na. Kaya nandito na nananahan sa atin ang banal na Espiritu. I will Amen. put my Spirit within you and bring about that you walk. Di ba? Yung topic natin, walking in the Spirit. Lalakad, mamumuhay tayo sang-ayon sa kanyang kalooban, sang-ayon sa kanyang kautusan, at susunod tayo nito na may pag-iingat. Yung pala yung karanasan natin. So ngayon, ano yung sinabi ni Pablo dito sa Romans chapter 5 verse 5? Kasi wala na tayong time. Ang pag-asa ay hindi nagbibigay ng kabiguan sa atin. Ano ang dahilan, Part Rafi, bakit hindi nagbibigay ng kabiguan? Sapagkat Ibinuhos na ibinuhos na ang alin? Ang ang kanyang pag-ibig. pag-ibig. Saan ibinuhos? Agape. Sa bagong puso Puso na binigay natin sa yung kanyang agape. Sinong nagbuhos? sa pamagitan Ang ng banal na Espiritu banal na Espiritu. Kaya yung mga iba hindi na naniniwala sa banal. ibinigay sa atin. Oh, banal na Espiritu nagbuhos. Anong banal na Espiritu? Na anong Part Rafi? Ibinigay sa atin. Ay, Past tense. nakakalungkot, Part Rafi, Part Guaris at Part Malvin sa mga classmate natin. Marami naghihintay ng Holy Spirit. Mm. Kung mag-pray tayo, hingiin natin yung Holy Spirit. Binigay na eh. Pasalamatan natin. Doble-takal pa kapag humingi. Oo, may mga patakal-takal. Yung sinasabi yun ni Elisha na double portion of the Holy Spirit na ibigay sa kanya, yung power ng Holy Spirit, nabigyan siya kasi nung time na yun, walang judge. Puro lang prophets or priest, ano? Ang hinihingi niya na power, nabigyan siya ng kapangyarihan mag-lead politically or socially sa bayan ng Diyos at religiously. Hindi yung may takal yung Holy Spirit. Ano? Yan. So ngayon, sa pagtatapos, Part Rafi, tanda natin na ang banal na Espiritu, siya yung magtatatak sa atin sa araw ng pagtubos. Yung actual experience natin. So wag nating bibiguin ang banal na Espiritu dun sa mga, kasi doon sa Ten Commandments, mangyayari lang yan sa tunay na karanasan ng nananampalataya sa kapangyarihan at presensya ng banal na Espiritu. Sino magtatatak? Ang banal na Espiritu. So alalahanan natin mga kapatid, yung pangingili ng araw ng Sabat, it really takes the grace of God through the power of the Holy Spirit. Iingatan natin at gagawin natin yung katarungan at katwiran. Ito yung first part ng pag-aaral natin ng araw ng Sabat. May papabasa ako sa iyo part for ending. Hindi ko na ilagay dito eh. Anong ginamit ng Panginoon doon sa Matthew chapter 12 verse 28? Matthew 12:28. Ang istorya nito sa pagtatapos mga kapatid ay merong taong na ano ng kaaway ng masamang espiritu. Anong tawag niyan? Na aniba ng masamang espiritu. Ngayon, ayaw nila maniwala kay Jesus na sabi, drama-drama lang yan. Sabi ni Jesus, pag magdrama-drama ang kaaway, hati ang kanyang kaharian, hindi pwedeng tumayo. Anong sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 12 verse 28? Mateo Kapitulo 12, ang talata ay 28. Sabi rito, ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Okay, mga kapatid, doon sa mga nakikinig ngayon, nandiyan meron kayong Bible, tingnan nyo yung Matthew 12 verse 28. Diyan kayo ha. Tapos i-compare natin sa Luke chapter 11 verse 20. Part Rafi. Luke 11:20. Ito yung magiging ending thought natin ngayong gabi.
Okay, Lucas Kapitulo 11, ang talata ay 20. Hmm. Ngunit kung sa pamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yan. Parehong istorya yan. Pero bakit ang ginamit ni Matthew, Espiritu ng Diyos, dito kay Lucas ay daliri ng Diyos? Daliri ng Diyos. Sino nagsasabi ng totoo? Pareho. Alam niyo kung bakit? Pareho. Sandali lang ha. Part Rapi, ito yung exciting dito. Bart Juarez at Brother Melvin dyan sa mga kaklase natin. Nung binigay ng Diyos ang Ten Commandments kay Moses, anong ginamit doon na pagsulat doon sa bato? Daliri Daliri. ng Diyos. Oh. Dito sa istoryang ito, sa Matthew at kay Luke, makikita natin na yung daliri ng Diyos, yun ang Espiritu ng Diyos. So, the Holy Spirit, na sabi ni Lord, isusulat ko sa inyo mga puso. Bibigyan ko kayong bagong puso at isusulat ko sa inyo ang aking mga kautusan upang kayo ay mamuhay at sumunod sa akin na may pag-iingat. Okay? So pagbigay ng Diyos sa atin ng banal na espiritu, nagkaroon tayo niyang new birth experience, yung kanyang kautusan na sabing isusulat sa ating puso, yan yung banal na espiritu na nananahan sa atin ngayon. Amen. Amen? So pag sinabi sinulat ng Diyos ng kanyang daliri, Holy Spirit yun. The Spirit of God is the finger of God, the Holy Spirit. So mga kapatid, ang katotohanan ng Sabat at ang kabanalan at pag-iingat ng kabanalan nito ay nasa kapangyarihan ng banal na Espiritu na pinapahintulutan natin bilang mga mananampalatayang tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Patrafi at mga kapatid, dito natatapos yung ating study ngayon ng pagpasok ng kapahingahan sa kapahingahan ng Diyos. Patrafi. Wow, amen. Praise God. Maraming salamat, Pastor Epi. Napakaganda ng inyong inilahad ngayong gabi sapagkat napapanahon. At kung titingnan nga natin yung paanya, dahil kung titingnan natin ang takbo ng sanlibutan natin ngayon, ay maraming mga tao ang restless. Bakit sila restless? Kasi nakakaramdam sila ng guilt sa kanilang mga kasalanan na nagawa. Pero salamat sa Panginoon sapagkat tayong lahat ay kanyang inaanyayahan na pumasok sa kanyang kapahingahan upang maranasan natin yung tunay na kapahingahan na kanyang iniaalok sa bawat isa sa atin. At natuklasan natin na yung Sabat ay hindi ito pag-aari ng sinumang o anumang sekta ng reliyon o anumang angkan o lahi, kundi yung Sabat ay Sabat ng Panginoon at ito ay kanyang pag-aari at ito ay kumakatawan sa kanyang paglalang, sa kanyang pagpo-provide ng ating pangailangan, sa kanyang pagtubos, sa kanyang doon sa kanyang tinatawag nating restoration na kanyang gagawin sa bawat isa sa atin. Kaya walang dahilan para tayo ay hindi tumugon dito sa paanyaya ng Panginoon. Napakaganda ng ating pag-aaral ngayong gabi, Pastor Epi, sapagkat hindi lang natin natuklasan yung katotohanan ng Sabat, kundi nais ng Diyos na ito ay ating matuklasan at higit sa lahat, ito ay ating mararanasan sa ating mga buhay upang maranasan natin yung tunay na kahulugan ng Sabat sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ginigiliw naming taga-Baybay, ang aking dalangin nawa, ang katotohanan ito ay magsilbing inspirasyon ng bawat isa sa atin na tayo po ay tumugon sa paanyaya ng Panginoon na pumasok sa kapahingahan na kanyang inaiaalok sa bawat isa sa atin. Ngayon ay bibigay ko na sa iyo, Pastor Epi, yung concluding part ng ating pag-aaral. At siyempre, ipanalangin natin yung ginawa nating pag-aaral. Ito ay magkaroon ng bunga at kapangyarihan sa ating mga buhay. Amen. Thank you, Port Rafi. Ang conclusion ko ngayon ay ganito. Purihin natin ang Panginoon na kasama natin ngayon ang kanyang lingkod, si Brother Juarez at si Sister Lilnabeth na invited ni
ni Brother Melvin at si Brother Melvin mismo dito sa kasama natin ngayon, at binabati ko rin ang ating mga classmate ngayon na nandito sa live, si Sister Wengay, Sister Mern Wengay Panadero from Alta Basaklan, si Sister Merna sa Milagros Masbate, Sister Maribu ng Laguna, si Sister Paraluman per Traffic, kilala mo to? Yes, part. Siyempre, Tubong Maragondon siya, pero ngayon nasa US siya ngayon. Si Mami okay, Evo, yes. kung tawagin. Umaga dito ngayon. Saan kaya siya? Anyway, praise God. Ganun din si Sister Elizabeth, Si Sister Beth, Harrison, Sister Rodora, Magtibay. Meron tayong kaklase ngayon. Sister Rodora, Sa welcome. Middle East, si Sister Rodora Magtibay. Kilala ko rin. Praise God. Oo, praise God. Ang Sister pagpapala ng Nenita Panginoon. Hernante, kasama rin natin. Sister Nenita. Ganun ba? Sister Nenita at si Sister Yoli. Hindi ko Sister Yoli, nasa Dallas, Texas ngayon. Ngayon? Oo. Siguro may Kumari sila. natin yan. Inaanak niyo parehas si Ezra sa kasal. Wow. Sister Yoli. And At ganun din si Sister Josephine ng Batan, Aklan, at Sister Lemmy. Marami pa yan sila dito, hindi ko lang makita. Pero mga kapatid, purihin ang Panginoon, patuloy tayong mag-aral. At pag naiwalagan tayo through the guidance of the Holy Spirit, we will experience our 11th fundamental belief, growing in Christ. Yung Sabbath School lesson natin nung 3 weeks ago, knowing God is eternal life. Mas marami tayong nalalaman, hindi magbo-boost up ng ating spiritual pride kung hindi magkakaroon tayo ng tamang motivation for Trafi sa paglilingkod sa Panginoon. Ano yung tamang motivation natin? No glory for me, but all glory to God. Not I, but Christ. He must increase, I must decrease. So mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig at makakapakinig. Tayo po ay magtatapos ngayon sa magitan ng panalangin. Trafi, sino magpe-pray ngayon? Ikaw, Part. Pwede bigyan natin si Part, o kung okay lang kay Brother Guaris, yan magko-closing. Guaris. Brother Sige. Guaris, pwede Brother Guaris, pwede mong kayong closing prayer. Kung ready siya. Kung hindi naman, ay okay lang kasi first time niya mag-join ngayon. Pero syempre, matagal na rin siya nag-live. Next time na lang po, Pastor. Sige, oo. Tayo Pwede mo na, manalangin. Kasi yung Tagalog ko po ay hindi ko eh. Okay, oo. Practice muna yung Tagalog ko po, sir. Oo, Pastor. oo. Sige. No problem. English na lang, English. Pwede rin. Mas malala, Brad, kasi mag-nosebleed tayo, Brad. Next time na lang daw, Part Melvin. Oo. Sige, tayo manalangin mga kapatid. Dakila naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahabagin sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pag-extend ng inyong invitation na kami ay pumasok sa inyong kapahingahan, na aming nalaman ang katiyakan ng kaligtasan at tunay na kami ay magagalak at malulugod sa pag-iingat ng inyong araw ng kapahingahan, na maingatan itong banal sangayon sa inyong kalooban. Sa oras na ito ay aking dinadalangin ang aking mga kapatid, mga classmates sa Bible, mga kamanggagawa sa ikatatapos ng inyong banal na gawain, na sa kanilang pangangailangan pang araw-araw kayo ang magpo-provide. Kung meron mga kapatid na merong karamdaman, ang inyong kanang kamay ng kagalingan ang maghihipo sa kanila at sila ay manumbalik sa magandang kalusugan at patuloy na maglilingkod sa inyo na masigla at masaya. Dalangin ko ang buong iglesia mula General Conference hanggang local churches na kaming lahat ay patuloy magkaisa. Makilala kayo, maranasan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, pahintulutan ng banal na Espiritu na siyang patuloy maggabay, manguna, upang ang aming buhay ay pamumuhay ng katwiran at katarungan sangayon sa inyong kalooban. Sa gabing ito kami ay pansamantalang maghiwa-hiwalay, patuloy na paggabay, pag-iingat ng banal na Espiritu, pakikisama ng mga piling anghel, ang inyong pag-ibig at biyaya ng aming Panginoon Hesus ang aming maranasan hanggang kami ay magkikita-kita muli. Patuloy mag-aral ng inyong banal na salita, equipped ourselves to participate in the finishing of your gospel commission. Thank you, Lord, for granting our prayers, the forgiveness of our sins, the assurance of salvation.
All glory and praises unto thee. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Mga Amen. kapatid, Amen. next Thank Amen. you, tayo Pastor. sa Sunday, 8:30, prophecy. Papasok tayo na Sunday. Sunday. Okay, 70 thank you. Prophet, Napaka-interesting. balik sa'yo. Okay, thank you. Thank you, Amen. Pastor Epi. Sa ngalan po ng aking mga partner do sa Zoom, sa ngalan po ni Pastor Epi, Brother Guaris at saka Sister Linabeth, si Brother Melvin, si Brother Brian at Brother Harrison, Brother Ronnie, pagaling nga, Brother Ronnie, ay aming iniiwan ang katagang, we love you with the love of the Lord. God bless us.